araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, why did God create Adam and Eve? At syempre, na tuloy pa rin tayo sa ating Bible Character Edition. At sa ating concept for today ay, who are Adam and Eve? So, Adam and Eve were created by God as the first human being in place at the setting of His good creation. They were made in God's image, given dignity, responsibility, and a loving relationship with Him and with each other. God did not create them by accident or for confusion, but with clear purpose to reflect His glory, rule over creation under His authority, and enjoy His presence. In Adam and Eve, we see God's original design for humanity before sin entered the world. At syempre, makikita natin ito sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Ang sabi dito, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and birds in the sky, and over every living creation that moves on the ground. At ngayon, i-share ko naman yung mga natutunan natin sa naging topic natin for today. Siyempre, sa first teaching natin na meron tong, why did God created in Adam and Eve? So, first teaching natin to extend God's relationship to people. So, syempre, palaisipan din sa ibang tao or sa kahit na sino mang tao na kung bakit nga ba ginawa ni God si Adam and si Eve. Syempre, ginawa niya si Adam at si Eve para magkaroon siya ng relasyon sa mga tao na makilala siya na siya yung Diyos na tagapagligtas ng lahat. At sa ating second teaching naman, to fulfill earth with God's image. So, syempre, gumawa ang Diyos ng langit at lupa. And syempre, para ma-fulfill siya sa kanyang ginawa, gumawa siya ng tao. At ito yung si Eva at Adan na nasasabi rito sa kwento natin ngayon. Sa ating third teaching naman, to build nation reflecting God's glory. So, syempre, ginawa niya si Adam and Eve para ma-reflect yung God's glory, but at the same time kasi nagkaroon ng conflict between that dahil nga sa kasalanan na nagawa ni Eve sa tuksong ibinigay ni Satan. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, extend God's relationship to your relationship. So, yung relationship mo kay God, syempre, extend mo siya sa ibang tao. Hindi na nagsistay sa Diyos lang yung kabutihang meron ka, yung glorification na meron ka, but then i-share mo siya sa ibang tao na dapat nararamdaman nila yon. Sa ating second application naman, exhibit God's image by imitating Christ. So, makikita natin yung imahe ng Panginoon, syempre, kung nakita natin si Kristo na kanyang anak na bumaba dito sa lupa. Ganun na ganun ang wangis ng Panginoon. O lahat tayo is kawangis natin yung Panginoon. So, kung ikaw ay titingin sa isang tao, dun mo mababasa na ganun talaga ang itsura ng Panginoon. Although, wala pang nakikita sa ating Diyos, pero dun pa lang sa sinabi na kaya niya binuin tao or binuo niya yung tao gaya ng sa wangis niya. So, ang Diyos na ang nagsabi nun. So, kung anong image natin, ganun din ang image ng Panginoon. Sa ating third application naman, expand God's rule over the nation through disciple. So, yung gusto ng Panginoong Kristo na rule, dapat napapalawak natin yun sa ating nation, sa kapaligiran natin, sa kapwa natin, through discipleship. Share natin sa kanila kung ano yung word of God na natututunan natin. Sa ating discussion naman, how can you display the character of Christ to your family, friends, and people around you? Para sa akin, madidisplay ko yung character ni Kristo sa pamagitan na siya yung Savior natin, nagbibigay ng blessing sa atin, at yung mga makabulong bagay na alam natin walang ibang makakagawa, hindi si God lang. And sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? Tutunan ko sa devotion natin ngayon na
Ang Diyos ginawa si Adan at Eva hindi dahil sa pagkalito or sa confusion na meron siya. But then, ginawa niya yun para ma-fulfill lahat ng kanyang ginawa. And sa ating second alternative question, how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin yung sa pamamagitan na mag-expand pa yung relationship natin kay God. Hindi yung magsistick lang tayo sa kung ano yung relasyon natin sa Kanya, but then, mas palawakin pa natin yung relationship natin sa Kanya. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.